Dahil sa pagsampal ni Celine kay Yumi ay agad siya nitong binawian. Sinampal niya din ito ng malakas kasabay nito ang paghila niya sa buhok ni Celine habang kinakaladkad. "Bitawan mo ko!" Sigaw ni Celine pero tila hindi siya naririnig ni Yumi. Pagkatapos niyang bitiwan ang buhok ni Celine ay tinulak niya ito. Dahilan ng pagkabuwal ni Celine sa semento. Tsaka siya pumaibabaw dito at ginawaran na magkasunod na sampal. Kaliwat kanan nga ang ginawa niyang pagsampal. Nang makita ngayon nila Nida at Ira ay sinubukan nilang awatin ang magkapatid. Walang aawat. Pagpigil ni Yumi sa kanila habang pisil nito ang panga ni Celine. "Anong karapatan mong pagbuhatan ako ng kamay? Nanay ko nga hindi ako sinasaktan. Tapos ikaw sasampalin mo lang ako ng ganun-ganun lang?" Halos malamog si Celine dahil sa ginagawa sa kanya ni Yumi. Videohan mo, dali!" Mahinang sabi ni Ira, kaya ginawa yun ni Nida. Hinatak nga rin ni Celine ang buhok ni Yumi, dahilan ng pagkasubsob nito at agad niyang itinihaya. At siya naman ang sumampal ng sumampal kay Yumi. Pero hindi nagpatalo si Yumi dahil sinuntok niya ito sa tiyan, dahilan para mamilipit ito sa sakit ng tiyan. "Wala kang karapatan na saktan ako, ate lang kita." Kapwa nagulat sila Nida at Ira dahil sa narinig. "Bakit ha? Masakit ba marinig ang katotohanan na wala kayong kwentang ina? Na wala kang kwentang kapatid?" Nasa loob na nga ng subdivision si Franco na makatanggap ng video mula kay Nida. At nang mapanood niya yon ay mabilis siya nagmaneho para makarating agad sa bahay. Sunod-sunod nga siyang bumusina para mapagbuksan siya ng gate ni Jovan. Nang makapasok na nga ang kanyang sasakyan ay mabilis siyang bumaba para magtungo sa pool area. Naabutan pa niyang lalapitan ni Yumi si Celine kaya agad siyang sumigaw. "Tumigil kayo!" Kapwa sila napalingon kay Franco at baka sa mukha nito ang galit. Agad nga siya lumapit kay Yumi para hatakin ito palayo kay Celine. Hindi naman makatayo si Celine dahil sa sakit ng tiyan. Nakasalampak lang ito sa semento. Habang hawak ng dalawang kamay niya ang kanyang tiyan. "Ano ba nangyayari sa inyo? Bakit kayo nag-aaway? Para kayong mga bata!" Sigaw nitong muli. "Kayo naman," sabay turo niya kila Nida. "Hindi niyo man lang inawat tong dalawa." Sir, ayaw po nila magpaawat eh." Tugon ni Nida. "Hindi niyo pa ako sinasagot. Bakit kayo nag-aaway? Bakit kailangan niyo magkasakitan? Bakit hindi mo itanong dyan sa magaling mong ex? Nananahimik ako dito nagsuswimming tapos susugurin niya ako. Totoo ba yun, Celine?" Tsaka lang lumapit sila Nida at Ira para itayo si Celine at ipinaupo sa isang silya. "Pinuntahan ko lang siya para kausapin. Para malaman ko yung totoo. Tapos kung ano-anong masasakit na salita ang mga pinagsasabi niya sa akin. Kaya hindi na ako nakapagpigil, nasampal ko siya." Tugon nito habang umiiyak. Totoo naman lahat ng sinasabi ko ah. Bakit? Masakit ba?" Ani ni Yumi. "Tumigil ka na. Wala kang alam sa nangyari sa buhay ko. Wala kayong alam kung ano mga hirap na tiniis ko." Ayun, muntik ko na makalimutan. Artista ka nga pala. Siyempre, aartehan mo kami. "Yumi." Pagbawal ni Franco sa kanya. "Bakit? Mali ba ako? Ano? Kakampihan mo siya? Ano ba? Wala akong kinakampihan sa inyong dalawa. Pareho kayong mali. Ang akin lang, pwede naman kayo mag-usap ng mahinahon at hindi nagkakasakitan." Hindi na kumibo si Yumi at tumakbo na lang ito palayo ng pool. Sinundan naman siya ni Franco at kinausap. Sa kwarto na niya naabutan si Yumi. "Galit ka sa akin kasi sinaktan ko siya?" "Hindi ako galit sa'yo. Pero sana wag na itong maulit, love. Magkapatid kayo. Tsaka ano na lang iisipin ni Diana kapag nakita niya kayong nag-aaway. Mauulit at mauulit to hanggat nandito siya. Hindi mo alam kung anong pang-iinsulto ang ginagawa niya sa akin eh. Pero pinapalagpas ko yun dahil ayoko ng gulo." "Hayaan mo, kakausapin ko siya para tigilan ka na. Sige na, magbihis ka na." Tsaka niya pinagmasdan ang kabuuan ni Yumi. "Nakipagrambulan ka na nakaganyan lang?" Tinignan naman ni Yumi ang sarili bago ulit tumingin kay Franco. "Naliligo nga ako, nasugurin niya ako. Sinabihan pa ako na sinungaling. Di inamin ko sa kanyang totoo na magkapatid kami. Alam naman pala niya ang tungkol sa akin eh. At pinapahanap ako ng mami niya. Pero hindi niya ako hinanap. Pero ayos lang, ayoko din naman sa magulo nilang mundo." Hinapit nga siya sa bewang ni Franco para yakapin. "Sana dumating yung araw na maging okay din kayo ni Celine." "Hindi na ako umaasa, Franco. Sige na, maliligo na ako." Tsaka ito kumuha ng tuwalya at pumasok sa banyo. Habang naliligo nga si Yumi, ay pinuntahan naman ni Franco si Celine sa guest room. "Franco? Can we talk? Tungkol ba sa nangyari kanina?"
Oo, sana naman huwag niyo nang ulitin yon. Mayabang kasi ang girlfriend mo eh. Tignan mo ginawa niya sa face ko. Namula, tapos sinuntok pa niya ako sa tiyan. Kung tutuusin, pwede ko siyang idemanda. Huwag naman sanang umabot sa ganon, Celine. Magkapatid kayo. Wala akong pakialam. Pero baka isipin mo naman masama akong ate. Okay, sige. Hindi ko na siya idedemanda. Para sa'yo at para kay Diana. Salamat. Ano nga pala yung sinasabi mo kanina na wala kaming alam sa nakaraan mo? Ano ba talaga nangyari, Celine? Ano nga ba talaga malalim na dahilan kung bakit mo ako iniwan? Kung bakit mo iniwan sa akin ang anak natin? Dahil masyado kang mahigpit sa akin noon, nasasakal na ako sa'yo. Wala akong kalayaan na gawin ng mga gusto ko noon, kaya kita iniwan. Pero ang sabi mo lang sa akin noon, hindi mo na ako mahal. Mahal pa kita noon. Sinabi ko lang yun para tigilan mo na ako, para maging malaya na ako. Kaya mo rin ba iniwan sa akin si Diana? Hindi, may ibang dahilan, Franco. May mabigat na dahilan kung bakit mas pinili kong iwan sa'yo ang anak natin. Siguro nga, ito na yung tamang panahon para sabihin ko sa'yo lahat. Tsaka ito naupo sa kama habang umiiyak. Tell me, Celine, makikinig ako. Saad nito? Hindi nila alam na sumunod pala si Yumi at nakikita at naririnig sila nito. Hindi na malaya ni Yumi ang pagpatak ng kanyang mga luha habang pinagmamasdan ng dalawa na magkausap. Flashback. Sino yung mga kausap mo sa labas, Mami? Bakit parang nagtatalo kayo? Tanong ni Celine sa ina pagkabalik nito sa loob ng bahay. Wala yon anak, huwag mo nang isipin yon. Paano hindi ko iisipin? Mukhang may problema. Parang galit sila sa'yo. Anak, may kailangan akong sabihin sa'yo. Sabay upo nito sa sofa at humagulgol ng iyak. Sabi ko na't may problema eh. Please ma'am, tell me, ano ba yon? Malaki ang utang ko sa kanila at sinisingil na nila ako. Utang? At bakit ka nagkautang? Magkano? Ako na magbabayad. 100 million, Celine. Ano? Paano ka nagkautang ng ganun kalaking halaga? Natalo ako ng natalo sa kasino, anak. Tapos yung iba, pinambisyo ko. Patawarin mo ako, Celine. Sorry. Nag-iisip ka ba, ma? Saan tayo kukuha ng ganung kalaking pera? Mami naman, wala ka nang trabaho. Ako na nga bumubuhay sa atin dalawa. Mula nung nalaos ka, tapos nagawa pa magsugal ng magsugal at magbisyo. Hindi ka ba naaawa sa akin? Yung mga binibigay ko sa yung pera, nilulustay mo lang pala sa lintik na kasino na yan? Paano na ngayon yan? Sorry talaga, sorry. Binibigyan lang nila ako ng 1 linggo para bayaran lahat yun. Ano? 1 linggo? Kahit ibenta ko pa buhay ko, ma. Hindi ko kikitain yung ganong kalaking pera. Alam ko, kaya hayaan mo na lang ako, anak. Sabi nila kapag hindi ko naibigay yon, ipapapatay nila ako. Hindi nila pwedeng gawin yon. Sige, akong bahala. Gagawin ko lahat, huwag ka lang nilang saktan. Sabay yakap niya sa ina niyang iyak ng iyak at nanginginig sa takot. Kapag nabayaran ko to, tumigil ka na sa mga bisyo mo, ha? Oo, anak, pangako. Kanino ka pala hihingi ng pera? Kay Franco? Hindi po, wala na kami. Tsaka wala pong ganong kalaking pera si Franco. Ano? Bakit mo siya hiniwalayan? Napakabait na tao ni Franco at mahal na mahal ka niya. Huwag na po natin pag-usapan si Franco. Maiwan ko po muna kayo. Huwag na huwag po kayo lalabas ng bahay. Isara niyo po lahat ng pinto at mga bintana. Babalik din agad ako. May kakausapin lang ako. Bakit mo ako pinapunta dito, Miss Claveria? Tanong ni Tomas na magkita sila ni Celine sa isang restaurant. I have something to tell you. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I need you. I need your money. I need 100 million. Ano? Saan mo gagamitin ang ganoong kalaking pera? Bibili ka ba ng mga properties? Hindi. Gagamitin ko ang pera na yon para sa kaligtasan ng mami ko. Matutulungan mo ba ako, Tomas? Ayoko mamatay ang mami ko. Siya na lang ang meron ako. Please, Tomas, help me. I will do everything. Everything you want. Okay, I'll give you the money you need. Pero may isa akong kondisyon. You're mine. Nanlumo si Celine dahil sa sinabing yun ni Tomas. Pero wala siyang magagawa. Mas mahalaga sa kanya ang buhay ng kanyang ina. Okay, deal. Okay, bukas na bukas ibibigay ko sa iyo ang perang kailangan mo. Pero sa akin ka natitira. Because from now on, akin ka na, Celine. Pagmamayari na kita. Pumayag si Celine kahit labag yun sa kalooban niya. Lalo na't hindi naman niya gusto ang matandang yon. Halos triple ang edad niya ang tanda nito sa kanya. Maluha-luha nga siya nakipagkamay kay Tomas. Buntis ka? Sinong ama niyan? Sigaw ni Tomas nang sabihin ni Celine na buntis siya.
Ang ex-boyfriend ko, si Franco. Ipalaglag mo yan. Hindi ko matatanggap yung anak mo sa ibang lalaki. Sigaw nito, kasabay ng pagbigwas niya kay Celine, dahilan ng pagkasubsob dito sa kama. Please Tomas, wag naman. Anak ko to eh. Pagmamakaawan niya habang umiiyak, tsaka ito lumuhod kay Tomas. Ipagpapatuloy ko na lang sa Amerika ang pagbubuntis ko. At kapag nakapanganak na ako, ibibigay ko siya sa kanyang ama at magsasama na tayo. Okay, pero kapag hindi mo tinupad yung sinasabi mo, alam mo na kung ano mangyayari sa'yo. Alam mo kung ano mga kaya kong gawin. Oo, Tomas. Promise. Salamat. Hindi napigilan ni Franco ang pagpatak ng kanyang mga luha dahil sa pag-amin ni Celine ng katotohanan. Maging si Yumi na kanina pa nakikinig ay nagulat din. Hindi niya akalain na ganoon pala kahirap ang mga pinagdaanan ni Celine. Bakit hindi mo na lang sinabi sa akin? Ako na lang sana ang gumawa ng paraan kaysa lumapit ka pa sa Tomas na yon. Ang tagal ko naniwala na pinabayaan mo si Diana. Dahil ayaw mong malaman ng mga tao na nabuntis ka ng hindi pa naikakasal at para sa karir mo. Pagkatapos kitang iwan, lalapit ako sa'yo. Buhay ng ina ko ang nakataya dito, kaya wala na akong choice kundi ang humingi ng tulong kay Tomas. Walang gabi na hindi niya ako binaboy kahit pinagbubuntis ko noon si Diana. Walang araw na hindi ako umiyak. Sising-sisi ako. Sabi ko noon, siguro yun na yung karma ko dahil sa pag-iwan ko sa'yo. Hindi ko kayang sabihin sa'yo noon ang totoo dahil pinagbantaan din ako ni Tomas. Buti nga 1 taon lang ang naging pagtitiis ko sa kanya dahil nataki siya at namatay. Pero hindi na ako nakabalik sa inyo kasi wala na akong mukhang mahiharap. Napatakip ng bibig si Yumi na makitang niyakap na mahigpit ni Franco si Celine. Kasabay nito ang sunod-sunod na pagpatak ng kanyang mga luha. Para sa kanya, yun na ang pinakamasakit na makitang may kayakap na iba ang taong mahal niya. Agad nga siyang tumakbo pabalik ng kwarto at doon sumalampak at napahagulgol habang yakap ang sarili. Pero hindi na mababago ang katotohanan. Ang sitwasyon ngayon, may iba na akong mahal at si Yumi yun. Siya ang babaeng pakakasalan ko. Ani ni Franco pagkatapos niyang yakapin sa Celine. Siya na ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Tumangutango naman si Celine habang pumapatak ang mga luha. Alam ko kung gaano niyo kamahal ang isa't isa. Sa 3 araw na pag-i-stay ko dito, nakita ko kung gaano mo siya kamahal. At kung gaano siya kamahal ni Diana. Ikaw na bahala sa kapatid ko ha? Alagaan mo siya. Darating yung araw, nahihingi din ako ng tawad sa kanya at ihaharap ko siya kay Mami. Makakaasa ka, hindi ko sasaktan ng kapatid mo. Mahal na mahal ko siya at gagawin ko lahat para sa kanya. Salamat Franco. Sige na, bumalik ka na sa kanya. Baka hinahanap ka na ng kapatid ko. Parang nasasabog ang dibdib ni Yumi dahil sa sakit ng kanyang nararamdaman. Ngayon lang siya nasaktan ng ganito, kaya hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Kinuha nga niya ang mga gamit niya na nasa cabinet ni Franco at kinuha ang kanyang maleta sa dati niyang kwarto. Pero pagbalik niya sa kwarto ni Franco ay nandoon na din ito. Anong ibig sabihin nito? Aalis ka? Tanong niya nang makitang may hawak na maleta si Yumi at nakakalat sa kama ang mga damit nito. Pero hindi niya pinansin si Franco at binangga niya lang ito para makadaan at makuha ang kanyang mga damit. Ano ba nangyayari sa'yo, love? Bakit nag-iimpake ka? Wala ka ba talagang alam? Sigaw nito tsaka humarap kay Franco. Ayoko na dito! Ayoko na! Sabay hagulgol nitong muli. Hindi kita maintindihan, love. Tsaka ito lumapit at niyakap si Yumi pero nagpumiglas ito. Wow, ang galing ah! Maang-maangan? Sabi mo hindi mo ako sasaktan, pero ano itong ginagawa mo ngayon? Sinaktan mo ako. Dahil ba to kay Celine? Akala ko ba okay na? Bakit bigla ka nagkakaganyan? Mag-usap naman tayo nang hindi ka sumisigaw. Huminga muna ng malalim si Yumi bago muling magsalita. Anong mararamdaman mo nang niyakap mo siya? Bumalik ba? Bumalik ba ang nararamdaman mo para sa kanya? Nandoon ka? Oo, at kitang-kita ko kung paano ka naawa sa kanya. Kung gaano kahigpit yung yakap mo sa kanya. Ano bang ginawa niyo nung umalis ako? Hinalikan mo? Hindi ko gagawin yon. Nandoon ka na rin pala, bakit hindi mo tinapos? Hindi mo narinig ang mga pinag-usapan pa namin. Wala lang akong pakialam pa sa mga pinag-usapan niyo. Tama na Franco, tapusin na natin to. Ayoko na, maghiwalay na tayo. Umiiyak na sigaw nito, tsaka napatakip sa mukha gamit ang kanyang mga kamay. Wag na wag mong gagawin sa akin to. Niyakap ko lang si Celine dahil naaawa ko sa kanya.
Kanina ko lang nalaman ang side niya. Pero yun lang yun. Walang ibang ibig sabihin yun. Maniwala ka naman sa akin oh. Umiling-iling lang si Yumi at ipinagpatuloy ang ginagawa. Paulit-ulit siyang tinatangkang yakapin ni Franco pero nagpupumiglas pa rin ito. Hanggang sa hindi na niya napigilan ng sarili at nasampal niya ito. Dahilan para matigilan si Franco. Tama si nanay eh, masasaktan lang ako sa'yo. Sana pala nakinig lang ako sa kanya. E di sana hindi ako nasasaktan ng ganito. Ang tigas din kasi ng ulo ko eh. Maling tao pala ang pinaglaban ko, maling-mali. Tabi. Sabay hawi niya kay Franco pero pinigilan pa rin niya ito. Please, wag mo kaming iwan ni Diana. Hindi namin kakayanin to. Nangako ako sa sarili ko na ikaw na ang huling babaeng mamahalin ko. Huwag naman ganito. Pag-usapan natin to. Mahal na mahal kita. Napalunok naman si Yumi at inalis ang kamay ni Franco na nakahawak sa kamay niya. Ikaw nang bahala sa kanya. Kayo na si Lynn. Total kayo naman ang tunay ng mga magulang niya. Sino lang ba naman ako, di ba? Mas okay na rito. Sana sa pag-alis ko maging okay na kayo. Ako na ang magpaparaya para sa ikakasayan yung dalawa. Huwag mo na akong susundan. Huwag mo akong pupuntahan sa bahay. Huwag kang mag-alala, hindi malalaman ni nanay ang mga nangyari dito. Pakiusap lang, huwag mo na akong guguluhin. Gusto kong makahinga. Ang sakit na eh. Hindi. Walang aalis. Dito ka lang. Hindi na nga napigilan ni Franco na maiyak. Kanina pa niya ito pinipigilan, pero sobra na siya nasasaktan dahil sa mga nangyayari. Tama si Franco, walang aalis dito. Kapwa sila napahinto na magsalita at makita nila si Celine. Nasa pinto ito ng kwarto ni Franco. Pero kung may dapat na umalis, ako yon. Ako na lang ang aalis. Total ako naman yung dahilan ng pag-aaway nyo. Ako yung nakagulo sa masayang pagsasama nyo. Saad ni Celine habang nag-uunahan sa pagpatak ang mga luha nito. I'm sorry. I'm really sorry, Yumi. Celine, ani ni Franco. Pwede bang kami muna mag-usap? Iwan mo na muna kami. Pag-iusap nito kay Franco. Tumango naman ito at sinulyapan pa si Yumi bago tuluyang lumabas. Huwag ka nang umalis. Ako na lang aalis dito. Buo na ang pasya ko. Aalis na ako. Tama ka naman eh. Ikaw ang tunay na ina ni Diana at ikaw ang dapat nakasama niya. Hindi kanya matututunang mahalin hanggat nandito ako. Naupo naman si Celine sa kama at napailing habang si Yumi nananatiling nakatayo at nakaharap sa kanya. Pero ikaw ang mahal ng dalawa. Ikaw ang mahal ni Diana at ni Franco. Kaya mo ba talaga silang iwan? Kaya mo ba talagang saktan sila? Nandito ka naman para mahalin yung mag-ama mo. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Ate mo ko. Kaya sundin mo ko ha? Tampalin ko na umuwi. Kapag sinabi kong dito ka lang, dito ka lang. Natigilan naman si Yumi at tumitig kay Celine. Anong tingin yan, ha? Alam mo ba sinabi sa akin ni Franco na mahal ka niya? Hindi ko yung pakakasalan niya. At ikaw yung gusto niyang makasama habang buhay. Ganun ka kamahal ni Franco. Kaya wag mo siyang iwan, gaya ng ginawa ko noon. Baka ulitin niya lang ang ginawa niya noon. Anong ibig mo sabihin? Nagtangka siya magpakamatay. Ano? Ganun magmahal si Franco. Kaya kung ayaw mong ulitin niya yon, wag mo siyang iiwan. Paano muntik na magpakamatay? Nilaklak niya yung sleeping pills. Buti nga nabuhay pa yan eh. Yun din sana yung panahon na babalikan ko siya. Kaso wala eh. Hawak na ako ni Tomas. At kung narinig mo lahat kanina, totoo lahat yon. Pero okay na. Ang importante, nakatakas ako kay Tomas at kilala na ako ng anak ko. Ganun kanya kamahal. Ganun siya magmahal. Kaya pakiusap, huwag mo siyang iwan kung talagang mahal mo siya. Dahil hindi lang siya ang masasaktan dito, pati na ang pamangkin mo. Bakit mo lahat sinasabi sa akin to? Hindi ba't ayaw mo sa akin? Oo, ayaw ko naman talaga sa'yo eh. Kasi maldita ka kagaya ko. Kaya hindi may kakailang magkapatid nga tayo. Pero nung nalaman kong kapatid kita, nagbago yung tingin ko sa'yo. Kaya pala ang gaan ng loob ko sa'yo. Aminin ko noong una, gusto kong umalis ka dito para masolo ko yung anak ko. Pero iba na ngayon. Aalis na lang ako at pupunta-puntahan ko na lang si Diana dito. Pwede bang huwag ka na lang din umalis? Gusto kita makilala at makasama, ate. Muling naluha si Celine na marinig niyang tinawag siyang ate ni Yumi. Kaya naman agad niya itong niyakap na mahigpit at hinalikan sa mga labi na ikinagulat ni Yumi. Bakit mo ko hinalikan? Natatawan tanong nito. Sorry, masaya lang ako. Tsaka ganito talaga ako. Nanghahalik sa labi,
Kahit nga si Mami kinikis ko pa rin sa lips yun. Talaga? Sa'yo pala nagmana si Diana. Really? Mahilig din siya manghalik sa labi? Oo. Ay, sa anak ko nga talaga si Diana. Buti pala, naniwala si Franco na siyang ama ni Diana. Oo naman, sinabi ko sa kanya habang nasa Amerika ako. Tsaka maniniwala yon, siya lang naman nakuuna sa akin eh. Natawa naman si Yumi. Don't tell me na siya din ang nakauna sa'yo. Oo naman, mabilis na tugon ni Yumi. Naks, ang tinig talaga. Sobra, hinahalikan na nga ako niyan eh kahit hindi pa kami. Talaga? Loko pala siya ah. Bakit ikaw? Nung mahalikan ka ba niya, boyfriend mo na ba siya? Yes, tsaka matagal niya akong niligawan. Pati si Mami niligawan niya. Nakakainggit kasi sa amin, okay lang yan. Mahal ka naman niya eh. Tsaka nag-aapura na rin siguro. Baka kasi maagaw ka pa ng iba. Nagtawa na naman ang dalawa at muling niyakap ni Celine si Yumi. So paano, okay na tayo? Tanong ni Celine. Pag-iisipan ko. Che, loka-loka. Siyempre, goods na tayo. Ate ko? Ay, nakakakilig. Sarap sa pakiramdam.